Nakakahiya, mga kabos, mga kababayan. 28.7 billion pesos po sana na pautang ng South Korea, mga kabos, mga kababayan, ay kansilado po. Kinansel po ng presidente ng South Korea, mga kabos, mga kababayan, dahil raw po sa malalang korupsyon dito sa bansang Pilipinas. Sayang na sayang po ang 28.7 billion sana para sa infra project, mga kaboses, mga kababayan. Pero mismong Pangulo na ho ng South Korea na si Lee Jae-myung ang nag-anunsyo nito, mga kabos, mga kababayan. Habang sila po, mga kabos, mga kababayan, dahil po concern po ngayon ng South Korea ang pera po ng kanilang taxpayer, mga boss, mga kababayan. Kitang-kita po natin kung gaano po nag-aalala itong South Korea, mga kabos, mga kababayan, sa i-invest nila na pera at ipapahiram sana na pera, mga kabos, mga kababayan, dito sa ating bansang Pilipinas. Ano po? Iniingat-ingatan po nila ang pera ng kanilang mga taxpayer, mga kaboses, no? Kaya ayaw na po nila, mga kabos, magpadala dito dahil nga po sa malalang korupsyon, baka ma-thank you lang yung ipapadala nila na pera, mga kaboses, mga kababayan. Para tayong namumukha na scammer, no? Doon sa mga ibang bansa, mga kabos, mga kababayan. Siyempre, magtatakayan sila pagkalaki-laki ng mga inuutang nyo sa iba't ibang bansa. Tapos ngayon, walang nangyayari. Infra projects, pero walang nangyayari naman. Sa bansa ninyo. Ngayon na nagsilabasan pa itong issue ng korupsyon, mga kabos, mga kababayan. Habang sila po ay nagbabantay sa pera po ng taxpayers, ito South Korea, mga kabos, mga kababayan, tayo naman po dito ay ginagawang palengke ang kaban po ng bayan. Ano po? Ito po ay isang napakalaking pasabog po ngayon dahil sa official Facebook page po mismo ni South Korean President Lee Jae-myung, inanunsyo niya na stop muna ang 28.7 billion pesos sana na utang, mga kabos, o nagkakahalaga po yan ng mga nasa $5 billion na project sa Pilipinas. Dahil nga raw po sa posibilidad po ng korupsyon at anomalya, mga kabos, mababayan. At take note, ito ilalagay natin, mga kabos, mga babayan. Ang mas nakakahiya pa dito ay ginamit niya po ang picture, mga kaboses, ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. My God, di na kayo nahiya, Hindi na ba kayo nahihiya? Magpapakapalan pa. Pati ibang bansa po, mga kabos, mga babayan, ay nadudumihan na po, sa imahe po natin, mga kaboses, sa nakikita po nila, dahil raw po sa nakikita nilang bulok natin na sistema. Ito po, mga kaboses, mga kababayan, basahin po natin ito pong post mismo kasi translate natin. Meron kasi translation din sa di ba? Sa Facebook. So talagang curious tayo kung ano yung tinype ni President Lee, ni Lee Jae-myung, mga kabos, mga kababayan. So ito pala yung translation. It has been ordered to immediately stop proceedings for the business in question that has been identified as a fraudulent business. The most fortunate thing is that the business has not yet been completed. Pasalamat na lang po daw kasi hindi pa talaga naglabas sila ng pera. So, business expenses such as supporting the Foreign Economic Cooperation Fund or EDCF have not been spent. It has a great significance in the fact that it has prevented the risk of poverty and corruption in advance without wasting 7 trillion won in taxes unnecessarily. Buti na nga lang po, President Myung, buti na lang talaga hindi mo na matuloy. Buti na lang talaga lumabas yung mga balita sa corruption. Ang laki siguro ng tawa siguro nila, mga kaboses, mga kababayan, if ever natuloy ito. Eto na, may pera na naman tayo. Pera-pera na naman ito. Hindi na nahiya, mga kaboses, mga kababayan. Ano po? Kasi baka yung ibang mga inutang natin, ng mga pera galing sa ibang bansa, nadamay pa siguro dyan. Ano po? Ito ngayon, concern ngayon itong South Korea sa pera nga ng kanilang mga taxpayer, mga kaboses, mga babayan, ayaw na talaga nilang ituloy. Imbis na magbibigay sana sila, mga kaboses, ng 28.7 billion pesos para po sa infra dito sa bansang Pilipinas, natatakot sila. Baka maubos lang sa korupsyon. Baka mawala lang din, mga kaboses, mga babayan.
Baka ma-thank you lang at hindi makabayad pa itong bansang Pilipinas, mga kaboses. Ang laki ha, 7 trillion won, mga kabos, mga babayan. Ayon po dito, the media is the observer of power and the salt that prevents corruption in society. It plays a key role in achieving a just world. I express my deepest gratitude to the courage and efforts of the media for spreading the truth and ensuring the people's right to know through this investigative report. Ayan, mga kabos, mga babayan. Again, ang proyekto is 7 trillion won o mahigit $5 billion po iyan. Dapat sana po punduhan po ng Korean taxpayers sa pamamagitan po ng Economic Development Cooperation Fund, mga kabos, mga babayan. Pero ayon po kay Lee, in order to prevent wastage and corruption, pinatigil muna, mga kabos, mga babayan, ang lahat po ng process. Sabi pa niya, mabuti na lang at hindi pa nagagamit ang pera. Mabuti na lang po talaga. Kasi kung natuloy, tiyak masasayang lang, mga kabos, mga babayan, dahil po sa bulok na sistema at ang kakapal pa ng mukha nitong mga korap na mga opisyal natin, mga kabos, mga babayan. Hanggang ngayon po ay wala pong umaamin. Wala pong nag-aamin, mga kabos, mga babayan, sa kanilang pinanggagawa. Wala pa pong umaamin. Ang kakapal talaga ng mukha, mga kabos, mga babayan. Kahit klarong-klaro at kitang-kita na po, basta wala makitang ebidensya, wala talaga. Kung ganun lang, mga kabos, wala talagang makikita dyan na ebidensya. Kasi alam naman po natin, meron bang magnanakaw na magsasabi na, ako ang nagnakaw, itong ebidensya? Hindi yan hindi yan mag-iiwan ng mantsa, mga kabos, mga babayan. Yung mga korap na iyan. Nagpasalamat pa nga si President Lee sa media at investigative journalist na naglantad ng issue. Ang sabi niya na ang media raw po ay ang asin na pumipigil sa pagkabulok po ng lipunan, mga kabos, mga babayan. Habang sila'y nagpapasalamat sa malayang pamamahayag po, tayo dito sa Pilipinas, mga kaboses, mga kababayan, pilit pang pinapaputol, no, mga kaboses, or tinatago yung mga dokumento. Ang investigation, tinatakpan pong anomalya at ginagawang circus po itong kongreso, mga kaboses, mga babayan. Ang masakit pa ho, mga kaboses, habang sila po ay maingat sa pera ng kanilang mamamayan doon sa South Korea, tayo dito, parang wala pong pakialam kahit pumutok ang utang, mga kaboses, mga kababayan. Basta po may kickback ay, mga kaboses, mga kababayan, isipin nyo to. Korea mismo ayaw magtiwala sa administrasyong ito. Kung ang ibang bansa nga ayaw na mag-invest dahil sa katiwalian, ano pa kaya ang tiwala natin mga ordinaryong Pilipino? Kung totoo po na walang ginastos, ibig bang sabihin ligtas na tayo? Hindi, mga kabos, mga babayan, dahil ang mensahe po ay malinaw. Malinaw na malinaw kahit na walang nagastos doon sa ibinigay nila na pera pa, mga kabos, mga babayan. Malinaw po ang mensahe na hindi na talaga tayo pagkakatiwalaan pa. Standpoint. Kaya nakakahiya, mga kaboses, mga kababayan. Imagine mo, nasa $5 billion dapat na tulay at infrastructure. Tigil. Ang epekto nito, mga kabos, ay napakalaki po, mga kabos, mga kababayan. Nawalan ng trabaho ang mga dapat sana'y makikinabang at nadagdagan ang duda ng mga investors, mga kaboses. Ang mas malala pa ho rito, naging global embarrassment na tayo. World leaders na mismo, mga kabos, mga babayan, nagsasalita. Habang tayo dito sa Pilipinas, busy pa rin sa bangayan ng Kongreso at pagtatakip sa sariling bulok. Standpoint. Kakahiya talaga, mga kabos, mga babayan. Tanong ko sa inyo ngayon, mga kaboses, comment nyo po sa baba. Kung Korea mismo hindi na nagtitiwala, tayo ba dapat pa bang maniwala sa sistemang pinamumulaan ng administrasyong ito? Corruption raw ho ay ayon po kay Presidente Marcos, ito pa ho di ba? Yun pong sinabi ng mga diskaya. Kasi para po sa kanya, allegations, not revelation. Mga kabos, mga kababayan. Para pang pinagtatakpan pa niya itong si Martin Romualdez Ano ka ba, Presidente Marcos? Takot ka ba kay Romualdez? Para kasing natatakot siya, mga kabos, mga kababayan. Pero kapag ang ibang bansa na po na-pull out, hindi na po ito chismis Baka sabihin na naman niya, allegations, not revelation. Mga kaboses. Ito po yung realidad. Hindi naman po siguro nila makikita
Hindi naman po siguro tayo siguro I think siguro naman kung ngayon po ay malinis pong gobyerno natin, tiyak naman po pagkakatiwalaan pa tayo. Pero nga nakita na mismo ng ibang mga leaders ang totoong nangyayari, ang realidad sa bansang Pilipinas. Mga kaboss, mga babae, hindi na talaga yan chismis. Kayo, ano sa tingin ninyo? May pag-asa pa ba ang Pilipinas kung pati foreign partners umaayaw na dahil sa korupsyon? I-comment nyo po sa ibaba mga kaboss at huwag po kalimutang i-like, i-share at i-subscribe para patuloy po nating mabantayan ang kalokohan ng mga nasa pwesto mga kaboss, mga babayan. God bless po sa inyong lahat. Ako po si Kaboses Wins at kayo po ay nakikinig at nanunood dito sa Standpoint, mga kaboss, mga babayan. Please subscribe at hit the notification bell po para notified po kayo sa lahat po natin ng mga uploads. Standpoint. Standpoint. With Kaboses Wheels.